Mabila, maya-maya, lumabas yung babae, malungkot. Sabi ng babae, sir, pasensya ka na, rejected ka. Nananahimik ako eh. Ba't ka rejected? Kasi sabi ng boss namin, pastor ka daw kasi. Balak ang there. Nalungkot naman ako. Hindi ko na pwede ang pastor mag-credit. Now, after how many months, sabi ko, gusto ko magkamotor. Punta ako dyan sa motor. Kasama ako sa, yung member natin dito isa, ano pa siya, supervisor pa siya. Nung yun, nag-apply ulit ako. Naghintay ako 1 week. After 1 week, pumunta dito yung member natin. Sabi niya, gusto kasama siya kanya, rejected ka. Bakit? Pastor ka daw kasi. Nalungkot naman, no? Pastor pala, bawal mangutang. Mahawa naman ko sa akin, pangin na naman ako. I was denied twice because I'm a pastor. Kalungkot naman, no? Kasi nga daw yung pastor hindi pwede kaya magbayad. Grabe yung judgment talaga. Last month, alam mo, nag-try ako mag-apply ng car. Kasi, when I was invited to speak sa isang gathering sa namin, I was the guest honored speaker doon sa isang gathering ng mga pastors nationwide. Alam mo, pagdating ko doon, grand entrance ako. May paradahan akong doon talaga sa harapan. Inanda nila yung paradahan. So, pagpasok ko, nandun sila nakahilera, may dalang garland. Nung pagbaba ko sa sasakyan, may garland sila nilagay sa akin. At yung paradahan ko, napakaganda ng paradahan ko. Ang bira nung bumaba ako sa sasakyan, tinignan ko ang sasakyan ko may iyak. Kasi yung mga katabi niya, ang gaganda talaga. Tapos yung sasakyan ko, alam niyo naman yung sasakyan ko banal. Banal, wala nang mali, puro tama. Banal yun. Pinana lang ni Pastor Richard yung pabanalan ng sasakyan ko natin. Anyway, pagparada ko, hindi naman maliit naman ako. Kasi ang nag-welcome sa akin, nagaganda ng sasakyan. Pero yung winelcome nila, bunti ko na kasi pae ng sasakyan ko. Ang bira, alam mo, nag-pray ako doon. Lord, pahingi naman ng bago. Kasi sunod-sunod na ako, nag-bless ng mga bagong sasakyan. Sabi ko, gusto ko, Lord, next month, sasakyan ko naman yung i-bless ko, Lord. Sino ka kaya naman? Parang nalihit ako eh. Pero anyway, right that moment, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, parang kawawa naman yung arrival ko dito. No? So sabi ko, Lord, pahingin na ng bago. So after that, I became so intentional in my desire to have a new car. Hindi naman ako kayang bumili ng bago, bumili ng cash. Kaya sabi ko, hulugan ulit. So I went to a bank. At naglakas ang tulog ako. Apply ko ulit. Pero nasa isip ko. Dalawang beses ka na na-reject. Kasi yung pangalan, reject ka na. Motor, rejected. Kaya yung car pa, sa loob-loob ko, wala na, hindi kita dyan. Sabi ko, try lang, pabir. Alam mo naman kahit paano, gulong sundalo pa rin ako. So, bawal mag-surrender agad. So, try ako. No? Alam mo, sabi ko, Lord, I try din. Sabi ko, Lord, kung willing ka nito, makakapag to. Pero kung hindi, it's okay, pagkatapos na lang ng mga anak ko na ako kasi si Nico, hindi bilan niya ako. Sabi ko, katapos na lang. Alam mo, nag-pray ako sa Lord, sabi ng tatanan ko, parang tinatawanan ko ng demonyo. Grabe lakas ng loob mo. Na-deny ka kasi itong pangalan, bukya ka na eh. Kasi pinatutang motor, bukya ka na eh. Ngayon sasakyan pa, lakas ng loob mo. Now I was praying, sabi ko, wala naman yung posible sa'yo. So, alam mo, lo and behold,
through the assistance of our brother Boy, may car loan was approved. Hindi lang yun mga kapatid, ay nakawal yung car, pagbaba mo yan, pinarandra ko dyan sa harapan, pinagsisipa ko dyan yung motor. Personalize ko pa yung car. No? Ang tindi, no? MG, Mr. Jelly. Mr. Jelly. Dalawang ibig sabihin ng Mr. Jelly, MG, Maginoong Guwapo. Praise God. When was the last time that doubt entered your heart of what God can do? When was the last time that you have doubted yourself? When was the last time that you have doubted your ability? You have doubted your capacity, you have doubted other people, and when was the last time that you doubted what God can do? Doubt is the uncertainty or lack of confidence in something. It is negative, but it's an inseparable part of human being. Lahat tayo nagdududa. Ba? In fact, sometimes it's good to doubt. Is that correct? Sometimes it's good to be doubtful. Ang sabi ng research ko, doubt it is not good because it's negative, but it is an inseparable part of being human. It's not just a mental obstacle, it's a signal, one that can paralyze us, either paralyze us or push us toward growth or failure, depending on how we respond. Now, in this narrative, we can see a man by the name Abraham, a man of God who was once clouded by doubts. But because of his positive reaction to God's movement, he was able to turn his doubts into strength. So my question for us this morning is, what shall we do when doubts attack? What shall we do when doubts attack? Pastor, akala ko ba normal ang magduda? Oo, normal ang magduda. Pero kung kinakain ka na ng pagdududa, at ang pagdududa mo na apekto na ang pananampalataya mo sa Diyos, na-apekto na yung pag-church mo, yung faith mo affected na ng doubt, yung relationship mo to other three people is already affected by the doubt. That's no longer good. Why is no? Now, let me share with you two things this morning. Dalawang bagay ito ay bibilis ako na. What should we do when doubts attack? Number one, basahin natin sabay-sabay. Go, be sensitive to the movements of God. When doubt are attacking you, when doubt is attacking you, the best thing that we can do, or my first suggestion, is to be sensitive to the movements of God. Look at verse 5. Sabi ng verse 5, then God, He took him outside. God, when Abraham expressed his doubts, and God took him outside and said, look up the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to them, so shall your offspring be. Now, balikan lang natin ang context. So yan lang titignan mo, hindi mo yung maintindihan. If you go to Genesis chapter 12 verse 2, if we can have that on the screen. Genesis chapter 12 verse 2, God said to Moses, I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Yan unang promise ng Panginoon kay Abraham, I will make you into a great nation. Nung tinawag ni Lord si Abraham, yun ang promise niya. But after how many years, mga kapatid, hindi pa rin natutupad ang pangako ito ng Panginoon. Abraham remains childless after how many years? Now, even when he experienced great military victory against the Allied forces who captured his nephew Lot, he wasn't able to celebrate joyfully because his heart was still captured by loneliness. No?
Naranasan mo na ba yan? Na kahit anong good thing na nangyayari, pero meron kang longing, meron something in your heart na hindi sinasagot ni Lord. Yun ang pakaramdam ng Abraham. So even when God spoke to him with encouraging words in verse 2, sabi niya, balikan natin sa verse 2, sabi ni Abraham, tingnan natin, when God saw Abraham's son after a victory, dapat nag-rejoice si Abraham eh. Pero nakita ni Lord, he was sad after a victorious war. Nung napansin ni Lord that Abraham was, yan ang maganda kay Lord eh. Hindi man napansin ng ibang sadness mo, pansin niya ni Lord. Yan ba? Alam mo, sanay tayo mag-fake. We sometimes are smiling on the outside. But the Lord knows your heart. You see, look at yourself next to them. They may be good looking. They may be smiling. But don't you know that they have also sadness in their hearts? And the Lord knows that. Nakapakan natin si Lord. Alam mo yung Lord yan. Alam mo, nagpipikir natin yung ibang tao eh. Nadadala natin sa make-up. Uy, okay ka? Galing ng smile mo. Walang nakakaalam na pinagdadaanan pa sa loob si Lord na. Salamat na lang ngayon ng Panginoon tayo na alam mo nasa puso natin. Amen? So tingnan natin mga kapatid, sa chapter 15 verse 2, anong sinabi ni Lord? Chapter 15 kapatid, sa chapter 15 verse 2. Verse 1 muna kapatid. So, sabi dyan, sabi sa verse 1, after this, ibig sabihin, nanalo na si Abraham sa isang gera. Panalo siya. After days, yung days dyan, yung gera, na panalo siya. After victory, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid. I am your shield and your very great reward. Napansin kasi ni God na son si Abraham. But despite the encouraging word of God, anong sabi ni Abraham? But Abraham said in verse 2, O sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? Ano sinasabi niya ni Abraham? Sa verse 2 and 3, he didn't mind it. He didn't mind the encouragement of God. He didn't mind. Instead, Abraham confided to the real reason of his sadness and discontentment. In verse 2 and 3, nilabas talaga ni Abraham ang kanyang tutuong sa loob. Sabi ni Abraham, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? No? And the one who will inherit my state is Eliezer of Damascus. Alam mo, I like this in Pinoy version. May Pinoy version ka ba dyan? Sabi sa Pinoy version. Natuwa ako dito sa Pinoy version. I like this. Pero ba, Pinoy version wala? Sabi sa Pinoy version, Lord, para saan naman ang reward na ibibigay mo sa akin? Hanggang ngayon wala pa akong anak. Yun ang sabi ni Abraham sa kanya. In other words, sinasabi ni Abraham, hindi ako masaya kahit nanalo pa ako dahil ang pangako mo, Lord, hindi mo naman binibigay. He was simply reminding God of His promise. He was simply saying, ang totoong problema ko, Lord, ang totoong makapagpapasaya sa akin ay hindi yung panalo ko sa gera. Sasaya lang ako, Lord, pag binigay mo na ang pangako mo na ako'y magiging father of a great nation. He was simply saying, Lord, para kakalimutan na tayo sa pangako mo. When you called me, it was very clear that you will make me a father of a great nation. Ngayon, Lord, at tagal-tagal, 100 years old na ako, Lord. Minupos na si Agum. 100 years old na si Abraham, 99 years old na si Sarah. Paano ka mangyayari, Lord? He was actually eaten by his doubts. In other words, he came to the point that he succumbed to doubting God's ability to fulfill His promise. Dumating ka na ba sa point na ganyan, mga kapatid? Na pinagdududahan mo na rin ngayon kung talaga ba kaya kang pagalingin ni Lord. At Lord, ang tagal-tagal na ng sakit kong ito. Sinabmit ko na sa prayer warrior. Sinabmit ko na kung saan. Nandun pa rin. Kaya mo ba talaga, Lord? Dumating ka na ba sa point na ganyan?
Lord, I've been praying for promotion hanggang ngayon. Lord, kaya mo ba talaga akong i-promote? Nanindigan pa naman ako, Lord, hindi ako mahanap ng white horse, hindi ako naglalagay, kasi I believe that you can promote me. Hanggang ngayon, wala pa akong promotion, dumating ka na sa ganyan. Lord, kaya mo ba talagang i-provide lahat ng ating mga pamangailangan? Sometimes we are doubting, we're starting to doubt what God can do. Na pwede ba yung pastor, pwede ba natin pagdudahan ng Panginoon? Well, si Lord, hindi ka duda-duda. But the Bible says He will always do what it says. That was the Bible. Pero tayo, bilang mga tao, mga kapatid, madalas nagdududa tayo. Lalo-lalo na hindi pa nangyayari ang mga bagay, hinihingi natin sa Panginoon. Mga kapatid, you have heard me said kanina, it's normal to doubt. While it's normal to doubt, but entertaining doubt so deeply, it will affect your faith in Him. Pag nagtagal yung pagdududa mo sa puso sa Panginoon, unti-unti kang manlalamig sa iyong pananampalataya. Not very long, you will just find yourself living outside the fellowship of God and His church. In this text, mga kapatid, Abraham displayed his frustration regarding the promise of God to him. But I want us to look at the reaction of God. Ito na tayo, no? Yung lang kayo ng background. Ang reaction ni Lord na makita niya ang pagdududa sa puso ni Abraham. When God heard the doubts of Abraham, what did God do? Tingnan natin sa verse 5 ang ginawa ng Panginoon. Verse 5. Ang reaction ni Lord, He took him outside. Wow! Imbis na, yan ang maganda kay Lord eh. Kapag ka ikaw ay mag-MMGG, si Abraham, nang magbutok-butok at magitik-gitik si Abraham, imbis na sabihan siya, napaka-immature mo naman, Abraham! Di ka marunong maghintay! Imbis na pagalitan o i-rebuke niya si Abraham, God took him out for a walk. In other words, dinate niya si Abraham. Halika na, Abraham, daytime. He took him outside. Nakagalang tayo ng Abraham. Yan ang maganda ni Lord, mga kapatid. Even when he knew that Abraham's source of fear was immaterial and nonsense, he did not devalue the feelings of Abraham. Yan ang maganda kay Lord. Hindi niya dinidevalue ang pakiramdam mo ngayon, kapatid. Hindi niya sinabing, Abraham, forget about it. Ang liit na bagay na pinagpuputok ng bridge mo, kulang pa lang sa faith. Hindi ganun ang sinabi. Praise God that we have a God who does not devalue the tiniest concern of His people. Palapakan natin si Lord. Yan si Lord. You know, all of you will agree, hindi magandang pakaramdam pag nalidevalue ka ng ibang tao. Tama ba? Hindi maganda yun. Minsan mahilig tayo mag-devalue ng iba. Pag nagsishare sa atin ng concern nila, ang madalas na reply natin ay, nako, mo naman, ang liit-liit lang na yan eh. Para ganito lang yan. Sometimes, we are devaluing the feelings of other people. Once na sinabi mo, alam mo, may share ako sa'yo, ang reaction natin, liit-liit lang yan, para ganito lang yan. But sometimes, we are devaluing the feelings of other people's emotions. Remember, magkakaiba ang level of tolerance natin sa pain. Maaaring okay lang sa'yo yan, pero hindi okay sa iba. Maaaring kaya mo yan, pero hindi kaya ng iba. Huwag mong i-value ang nararamdaman ng iba. Tama ba? Minsan sanay tayo sa mag-devalue, wala yan. Ang sama ng pakiramdam, once na nalidevalue ka, we have to respect other people's level of tolerance to pain. Ang makulog sa kanila na hindi makulog sa'yo, it doesn't mean na hindi talaga makulog yan. Hindi ba? Hindi. No, I for one, I have a very high tolerance sa pain. No? Partly because of my training, kaya ko dati nung nag-hihigaw pa ako lang nilalabot niya. Bibili lang ako. Tusukin ko lang tapos, pag ayaw ko na tanggalin ko ulit, tusukin lang. I have that high tolerance of pain. Pero hindi ibig sabihin, nasasabihin ko ng iba, ang hina naman ang loob mo, para dubog na ismayo ka na.
Iba kung kilala kayo dyan eh. Nagpakuha ng dugo na dismayo. Hindi mo po pwedeng i-debate yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin, parang hindi ka lalaki. Parang dugo lang eh. Narinig ko ang tama niya kasi siya yun. Pagbuko ka, taas ang tawa mo eh. Hindi mo po pwedeng sabihin na hina naman ang loob mo para dugo na hindi. Para sa'yo, malakas ko mo. Siya din yung kailangan mo eh. You don't devalue the feelings of others. Kung sanay ka sa ganyan, mag-repent ka. No, hindi. Praise God, ang Diyos natin, hindi nag-devalue ng feelings. No? Kahit maliit lang para sa kanyang naramdaman ni Abraham, God understood. He understands the concern of Abraham. So instead of rebuking him for his small faith, God took him outside and told him, Abraham, huwag kang mag-alala. Look up the sky. Kung gaano karami yung victory na yan, ganyan karami ang magiging anak mo. Folks, whenever doubts knocks the door of your heart, do not open it right away. Rather, be sensitive to the guidance of the Lord. He might just have a message for you. He might just want to spend time with you. Probably He's just calling your attention. Baka gusto ni Lord na i-date ka eh. Baka gusto lang ni Lord kausapin ka. Kaya may ginagawa sa sayo na nakakalungkot kasi kaya may na-experience kang sadness kasi the Lord just wants to talk to you. He just want probably to spend time with you. Gusto ka lang i-date ng Panginoon. Gusto ka lang niyang makausap. That's why. Alam niyo, yung libro natin na mga buluhang buhay, meron kayong sample dyan? Yung mga buluhang buhay natin na ito, ang tagal ko nang sinimulan yan, mga kapatid. Itong libro na ito, 2016 ko pa ito sinimulan. Ang title nito, no, Journey to the Fullness of Life. Hindi ko natapos-tapos. 2016, ilang taon na. Ang tagal na, hindi ko matapos-tapos ang libro na ito. Alam mo, hindi ko matapos-tapos dahil sa napakaraming concern. Last year, as you will know, 2 beses akong na-hospitalized. 2 beses. At hindi mga minor hospitalization. Noong January 2024, na-operahan ako sa gallbladder. Kaya tinanggal na yung aking gallbladder. So, PWD na ako. May card na ako, PWD. Then, hindi pa nagtatapos ang taon. Hindi pa ako fully recovered. Na-hospitalized naman ako because of stroke. August, na-stroke ako. Alam niyo, kapag mag-isa lang ako sa hospital, ang dami kong negative na naiisip. No? Ano ba naman sa... Lagi si Lord, ano ba naman? Kung nandito ako. Nandito ako sa hospital, nandito na naman ako. Kilala na ako ng mga nurse ko. Kilala na ako ng mga doktor, pabalik-balik naman. Pagpunta ko lang dito, iniisip ko, Lord, ano ba kasalanan ko? Lalo na lang sinabi ng doktor, Pastor, may 3 clots ka sa right side of the brain. Ano pang bihira yan? Sa totoo lang, natakot ako eh. Kasi that time, kamamatay pa lang ng ating kaibigan na si Brother Sani, kamamatay pa lang ni Brother Sani. Same case. Blood clotting din. Alam mo, nung pinapasok ko sa MRI, sabi ko, pray talaga ako eh. Sabi ko, Lord, madalas nandito ako sa hospital pero ako nag-pray ng may sakit. Pero Lord, ako nandito ngayon. Baka naman, Lord, pwede maglabi. Ako naman ang pagalingin mo. I pray for myself in Jesus' name. Bigyan mo naman ako ng healing. Alam mo, lo and behold, the next day, akala ko na nanagilin lang ako. Kasi I was not able to move. Hindi ko na ito move eh. No, right? Ganun pala yun, pag dito ako tama, left side at may vector. Hindi ko na ito nung bagsak yung aking left, itong mukha ko sa left.
Alam mo, the next day, ako susurprise, kala ko nananiganan, nananaginip na ako, na naglalakad at pupuntang siya. Pagdating ko sa siya, sabi ko, hindi lang, baka kaluluwa na lang ito. Tinignan ko sa sarili ko, sasabihin, oh, praise God, empty pa rin. Ang ginagawa po. Praise God. Sabi na, giulat ka ng doktor, sabi na ng doktor, ang bilis naman ang recovery. Mga pagid, one day, may nagbisita sa akin sa hospital. Sabi siya, alam mo, Pastor, habang nagbabakasyon ka dito, ako sa'yo, gagawa ko ng libro. Sulat ako ng book. Alam mo, bumalik sa alala ko yung libro sinimulan ko. At doon ko ito natapos sa bed sa hospital. This book is very memorable to me. Bumili na po kayo. Mura lang po ito. I'm just joking, not joking. Pag ito'y lumabas na ako sa bookstore, 750 na ako isa nito. Ngayon na nandito pa lang ko sa GCO. 220 lang ako sa itong libro na to. Ngayon, kung gusto niyo makamura, bilhin kayo dalawa 500. Makakamura ko kayo. Ano ba? 220 yan isa, pag isa lang. Pero pag dalawa, may discount ka kasi 500 dalawa. Yeah? Kasi mahal ang processing fee nito. Na-process ito sa hospital, magkano ang bayad doon. Folks, if you are here today, and doubt is starting to knock the door of your heart, you are tempted to doubt, kaya ba talaga ni Lord pag-aralin ng mga anak ko? Kaya ba talaga ni Lord pagalingin ang sakit ko? Kaya ba talaga ni Lord itong pinagdadaanan namin sa pamilya namin? Kaya ba talaga ni Lord? Kapatid, huwag mong entertain ang tanong na yan. Because the Bible says, God is a God who cannot lie. God is the God of impossible things. If He was able to divide the Red Sea, protect Meshach, Shadrach, and Abednego from the blazing furnace of fire, protect Daniel from the lions, He can be able to do the same sa iyo in the name of Jesus Christ. Amen. Alone. All you have to do is to be attentive. Listen to God. Baka gusto lang ni Lord makausap ka eh. Ganon si Abraham, di ba? Ang ginawa na ni Lord, dinate ni Lord si Abraham, di ka dito, mag-uusap tayo. After that day, next week, mag-uusapan natin after that day. Anong sabi ng Bible? Abraham believed in God. You know, after that day, Abraham was never the same again. Until today, we are all children of Abraham. Amen ba? Yan ay produkto ng pangako ng Diyos kay Abraham. Why? Because Abraham chose to believe in God. No, you rejected doubt. I ask you, kapatid, sa ngayon, nagdududa ka. Kaya pa ba ni Lord gawin ito sa mga may sakit ngayon? Kaya pa ba ni Lord pagalingin ako? Alam mo, sabi ng doktor, when I was operated sa Calvary, sabi ng doktor, Pastor, mga ano kaya, 3 to 6 months na kaya bago makalakad. After 1 week, mga kapatid, may kinasal na ako sa Kamalig. 4th floor. Ganun na ako. Pagdating ko doon, in the name of Jesus, you are now married. Kiss the bride. Alam mo, may stroke ako. Sabi na, hindi ko sinasabi nagsisinungaling ng doktor siya eh. Pero sabi sa akin, Pastor, ang recovery ko kaya mga 1 year. But lo and behold, I believe the doctor, pero mas naniwala ako sa kakayanan ng Diyos. After 1 week, I was fully recovered. Alam nyo, kaya nung nagpunta ako, nag-speak ako sa dagat, dami lumapit sa akin, akala ko sikat ako eh. Tapos sila, Pastor, ikaw ba yan? Oo, Diyos.
kumusta ka na? Ito ako dyan. Nasaan ang tama mo? Bakit gusto ka pa rin? I-expect nila yung mag-aakit ako sa stage. I-expect talaga yung ako eh. Pinihintay nila ako umakit sa stage kasi nandun nakalagay doon, guest speaker, Pastor Reverend Rico Chile. Kasi makakilala ko ng mga taga-naga eh. So, nung mag-aakit ako, kasi nalita ako ng natin siya, guest speaker, nagpalita ako ng konti. Pinalita tayo sa traffic. Nung mag-akit ko, magtawag sa akin, brothers and sisters, let's give our photos to our speaker for the pag-akit ko nun. Ganun sila, habang naglalakad at lapit sila sa akin, siguro, nasaan ang tama mo? Sabi ko, wala akong tama dyan, nandito ang tama ko. But I'm just making it up. But the Lord is good. Never doubt what God can do. Kaya kang pangalanin ni Lord, gayon mismo in Jesus' name. Kaya kang i-provide ni Lord sa pangangailangan mo in the name of Jesus Christ. Kaya kang mag-graduate ni Lord with honor in Jesus' name. Kaya mo bilhan ng sasakyan ni Nico. Stop doubting God. Tell yourself, why so downcast, oh my soul? Not your wrong thinker. Amen? Amen? Yes. Sabihin mo sa katabi mo, dahil ka magparaduda. Mukha mo nga, hindi mo pinagbigahan. Next week natin kayo. Pero huwag niyong hanapin ang joke ko next week. I'll never do it again. Bago ko magtapos, anong isda? Let's pray. Lord, salamat po sa ipapaalala niyo sa mga araw.